So isang kagalakan po sa amin ng aming iglesia na makibahagi sa pagsamba ngayong araw. At ang aming iglesia, on behalf of our church, we greet you a blessed Lord's Day po. So yung naisip ko po na ituro ay actually isang libro po ito. Pero pinaiksi po natin siya sa isang oras. Ano po, Pastor? So ang pamagat nito ay The Goals of Conflict Resolution. Ito po ay seryeng natapos na namin sa church nung mga nakaraang buwan pa. Ang Tagalog nito, sinalin ko siya sa wikang Tagalog. Ang pamagat nito ay Formula ng Pagpapayapa. So meron kaming serye na nakasalin sa wikang Tagalog. At hayaan nyo po na magtatagalog po tayo kasi English po ang mga nandyan sa contents. Inaral din po namin ito sa Biblical Counseling. At ang layunin po natin ay maturuan ng bawat iglesia na maging equipped, hindi lang po basta may alam, kundi skilled po siya sa pagpapayapa or pag-resolve ng conflicts. At hindi po ligtas ang church sa mga problema sa bawat relasyon na meron tayo. Kaya dalangin po natin na matutunan po natin ito kahit sa overview lang ng conflict resolution. So meron pong apat na G's na dapat nating maalala o matutunan. Ang una, ang goal ng conflict resolution is to glorify God. Okay? Siyempre, ang unang-una nating dapat isipin yung kapurihan ng ating Diyos. At sa katunayan, mahirap isipin na ang isang pagtatalo ay nakakaluwalhati sa Diyos dahil ito ay digmaan, no? Pero kung titingin tayo, kung isipin natin yung mas malawak na larawan, maiisip natin na lahat ng ito ay may bahagi sa plano ng Diyos. At unang-una, sabi nga diyan sa unang talata natin, pamanin po, no? Sorry. Di pala nailipat. Okay. So, the first G is to glorify God. At mamaya ko babagitin yung talata. Ang sinasabi ng goal na ito is everything in life is to be done as an act of worship. So, ang bawat ginagawa natin bilang Kristiyano o kahit hindi Kristiyano ay paraan ng pagsamba. Ang tanong, sino ang kanilang sinasamba? Kaya kung merong tayong mga pagtatalo o ganito na lang, isipin nyo yung huling naging pagtatalo ninyo ngayong umaga. O baka ngayon may nagtatalo rito. So, isipin nyo mabuti yung mga tanong na ito. How can I glorify God in this conflict? Paano ko luluwalhatiin ang Diyos sa pagtatalong meron ako ngayon? Sa problemang meron ako ngayon. Pangalawa, how can I approach this conflict as an act of worship? Paano mo ituturing ang bawat pagtatalo o bawat pagharap sa pagtatalo bilang paraan ng pagsamba? Yan po ay nasusulat. So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. So bawat pagtatalo sa kalooban natin, yun ang sinasabi sa Santiago chapter 4, no? Verses 1 to following. Yun din ang nangyayari sa bawat relasyong mayroon tayo bilang asawa, bilang magulang, bilang anak, bilang kamag-anak, bilang manggagawa at bilang kapwa. Ito ay ginagawa dapat natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, for from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. So may tatlong ginamit dyan na mga kataga. For from Him, mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, through Him, at para sa Kanya, to Him, are all things. Kaya pag sinabi nating, meron akong pagtatalo ngayon, pero alam ko na ang pagtatalong ito ay pinahintulutan niya mula sa Kanya,
At ang pagtatalong ito ay ireresolba sa pamamagitan niya, siya nagpapanatili sa ating mga relasyon, at ang layunin ng bawat pagtatalo ay para sa kanyang pangalan lamang. Pangatlo, sabi diyan, the Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to Him. Siguro kung ngayon iniisip niyo yung pinaka-sariwang pagtatalo sa inyo, ay napakahirap umawit ng pasasalamat sa Diyos. Bakit ako magpapasalamat kung lagi niya akong tinatalakan? O kaya naman bakit ako magpapasalamat sa Diyos ay nawalan ako ng trabaho? O kaya naman sa aking kapatid, bakit ako aawit sa Diyos kung hindi ako paborito ng aking mga magulang at lagi kami nagtatalo ng aking kapatid? So, ito yung mga talata na makakatulong sa inyo para laging isipin na lahat ng bagay, kahit ang pagtatalo, ay paraan ng pagsamba at paraan ng pagluwalhati sa Diyos. Ngayon, unawain natin ano ang ibig sabihin ng conflict or problem, no? Ano ang pinagmulan ng conflict? Simulan natin sa kahulugan ng conflict. Conflict, ang sabi ni Ken Sande sa kanyang libro na The Peacemaker, sabi niya, and I quote, conflict is a difference in opinion or purpose that frustrates someone's goals or desires. Ito yung pagkakaiba-iba ng opinyon o layunin na gumagambala o gumugulo sa iyong sariling pagnanais o layunin. Ang conflict po ay nagsimula mula pa nung pagbagsak ng tao sa kasalanan. It is not original in God's creation. No? Sabi nga po ng isang teacher din ng conflict resolution, we are in the Genesis 3 hangover. Mula nung bumagsak ang tao sa kasalanan, nakaranas na po tayo ng mga pagtatalo. No? Una, pagtatalo natin laban sa Diyos. Pangalawa, sinong unang nagtalo? Si Adan at si Eva, kasi nagsisihan sila. No, isa nga sinaunang biro namin sa church. Bakit daw ang ahas ay ganun ang tunog niya? Kasi ang ginawa ni Adan, sinisi niya si Eva, at si Eva, sinisi niya ang ahas. At yung ahas, sabi niya, lagi na lang akong sinisisi. So, ganun ang tunog ng ahas. Pero syempre, hindi biblical yon, biro lang po yon. Pero ang punto natin, mula pa sa pagbagsak ng tao at ng buong sanlibutan sa kasalanan, nagkaroon na ng mga pagtatalo sa relasyon, pagtatalo sa kapwa, no, at mas lumawak pa ng mga pagtatalo. In a fallen world, conflict is inevitable and should be expected. Dapat po nating asahan. No, hindi ko na may papaliwanag dito yung kabuuan ng sinasabing slippery slope of conflict. Kumbaga, saan tayo mas kumikiling kapag humaharap tayo sa pagtatalo? Maaari na ikaw ay tumatakas sa pagtatalo, no? Tatakasan mo, tatanggihan mo siya, no? O kaya naman tatakasan mo siya, o kaya naman tatakasan mo siya ng tuluyan. So alam niyo yung tawag dito, suicide. Yung pangalawa naman ay tinatawag na peace breaking. Kumbaga, haharapin mo siya, pero patindi ng patindi ang iyong pagharap sa kanya. Pwede mong kasuhan yung tao, pwede mong saktan yung tao by your words, by your thoughts, no? By your deeds. Pero ang pinakamalala ay patayin mo yung tao, no? Mapuot ka ng sobra. Ang sabi sa Mateo, kung ikaw ay napopoot sa iyong kapatid, ikaw ay naging mamamatay tao na sa iyong puso. Kaya hindi po natin may iwasan ng mga bagay na iyon. Ano? Conflict comes from a sin-bent, worshiping heart. Okay? Kasi yan po yung sinasabi natin kanina, James chapter 4,
verses 1 to 2, saan ba nagmumula ang mga pagtatalo? Nagmumula ito, hindi ba sa mga nagtatalong mga naising sa iyong puso? No? Ikaw ay naghangad, pero hindi mo nakuha, kaya ka pumatay. No? Yun ang sinasabi ni Santiago. Ito ay hindi karunungan, ito ay kahangalan sa Diyos. Kaya pag sinabing conflict, the conflict is not the conflict. Or lagi naming sinasabing motto, the problem is not the problem, the heart is the problem. Hindi natin pwedeng sisihin ang problema, no? Ang dapat nating tingnan, ano yung nilalaman ng ating mga puso. Okay? Again, the problem is not the problem, the heart is the problem. Or isa pang quotation, the heart of the problem is the problem of the heart. So lagi tayong titingin, ano ang nilalaman ng ating puso? Tandaan po natin, nilikha tayo bilang isang mananamba, hindi lamang po tayo manggagawa. Tayo ay mananamba. Kaya ang tanong na binigay ko kanina, sino or ano ang sinasamba natin? At doon nagkakaroon ng problema. Anything that is not for God and from God is idolatry. No? Paano ba nagsisimula yon? Una, nagsisimula siya sa desire. No? Nais. Okay? Ano ba yung gusto mo? Ang desire ay hindi po masama. Tandaan po natin yan. Hindi po masamang kumain, uminom, hindi masamang magkaroon ng maayos sa trabaho at pamilya. Pero ito yung pangalawang panuring tanong. Paano kung hindi mo siya nakukuha sa paraang gusto mo? So kapag hindi mo siya nakukuha, ang sasabihin mo na ay demand. Hinihingi mo na sa tao sa iba ng sapilitan ang gusto mong mangyari. Pero paano ulit kung hindi mo siya nakukuha sa paraang gusto mo? Hahatulan mo ngayon yung tao. Or I judge. Sa pamantayan ko, hindi nila ginagawa ang gusto ko. At ang panghuli, I punish. No? Yun yung ginagawa kapag ang isang tao ay naghahangad na ng sobra, na malayo sa kalooban ng Panginoon, no? Sabi nga ni John Calvin, ang ating mga puso po ay pabrika ng mga Diyos-Diyosan. Hindi masamang kumain, pero kung naghangad ka ng sobra sa sapat ng kinakain mo, ito ay idolatry. Maging ang magulang or asawa ay pwedeng maging idolatry kapag ang panahon mo, ang lakas mo, ay sobra mong inilalaan sa nilalang, hindi sa lumikha. Yun ay Diyos-Diyosan. So nakalagay dito, pleasures, hindi masamang maging masaya sa mga hinahangad natin sa buhay. No? May mga kabayaran ng ating mga ninanais. At ang desire, tandaan natin, ay nagmumula sa kalikasan ng ating puso. Tandaan natin na the heart, sabi sa Jeremiah 17 verse 9, ang puso, ang pinaka mapanlinlang sa lahat. It is deceitful above all things and desperately wicked. Tinuturo sa atin ng sanlibutan, sundin mo ang puso mo. No? So, hindi po yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. So, tandaan natin, conflict comes from a sin-bent worshiping heart. Kung ang isang nilalang o isang bagay ay pinaglalaanan natin ng panahon, nagiging laman ng ating isip, pinaglalaanan natin ng ating mga ari-arian, ito po ay paraan na rin ng pagsamba. No? Kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, ano yung mga pagkakataon na pwede nating makita o maranasan sa pagtatalo? Una, meron tayong tatlo. Ayan. There are 3 opportunities in your current conflict. Una, conflict teaches you to trust God.
Okay? Bawat pagtatalo, it's either you trust God, nagtitiwala ka sa Diyos na maging maayos ang iyong problema o magkaroon ng pagpapayapa sa inyong pagtatalo o magtiwala ka sa iyong sarili. Okay? Pangalawa, ang bawat pagtatalo ay nagtuturo sa atin na lumago sa wangis ni Kristo. Yun ang sinasabi sa Romans chapter 8, verse 29. Whom He foreknew, He predestined us to conform in the image of His Son. Kumbaga, ang bawat pagtatalo ay ginagamit na pang-ukit ng Diyos upang tayo ay ianyo sa wangis ni Kristo. It is a laser focus on the weak areas you need to grow in. Halimbawa, bakit ang itinuturo sa mga asawang lalaki ay mahalin at pamunuan ng kanilang asawa? Meron ba kayo ideya? O kaya, bakit ang mga babae ay tinuturuan, iniutusan ng Diyos na maging mapagpasakop sa kanyang asawa? Sa dinami-dami ng pwedeng iutos, merong laser-focused area. Bakit? Kasi mula pa sa Hardin ng Eden, yon ang pinakamahinang bahagi ng lalaki at ng babae. No? Sa lalaki, ang kahinaan niya ay talikuran niya ang kanyang responsibilidad na mamuno at ibigin ang kanyang asawa. Sa mga babae naman, ang kanilang kahinaan ay yung desire for control. Kaya itinuturo na maging mapagpasakop kayo sa inyong mga asawa. At ang bawat pagtatalo sa pag-aasawa, sa mag-asawa, ay tinitignan ang area na ito. No? At iba pang mga pagtatalo. Ikaw ba ay compassionate? Ikaw ba ay mayroong patience? Ikaw ba ay mayroong gentleness, kaamuan? Ikaw ba ay mayroong kapakumbabaan? At kapag may pagtatalo, lilitaw po yan. No? Lilitaw ang mga bagay na mahina sa iyo na kailangang palaguin ng Espiritu ng Diyos. Pangatlo, every conflict teaches us to be a servant. Maging lingkod. Bakit? Ang tendency kasi natin, pag may pagtatalo, lagi nating tindigan kung ano yung sa tingin nating tama. Pero ang tinuturo ng salita ng Diyos sa Filipos, Kabanata 2, talata 3 hanggang 4, no? Huwag mong unahin ang sarili mong interes, kundi unahin mo ang interes ng iba. Meron tayong tendency na magsalita ng magsalita kaysa makinig. Meron tayong tendency na sabihin kung anong gusto nating sabihin, masakit man ito, no? Para sabihin ikaw ang tama. Pero itinuturo sa atin paano maging lingkod. Paano unahin ang kapakanan ng iba kaysa ating mga sarili. Dahil yun ang Panginoong Hesukristo, siya'y nagpakababa, naging tao siya at naging alipin upang magkaroon tayo ng perpektong huwaran ng pagiging alipin. No? So ito po yung unang pledge sa unang goal. Okay? Instead of focusing on our own desires or dwelling on what others may do, we will rejoice in the Lord and bring Him praise by depending on His wisdom, power, and love as we seek to faithfully obey His commands and maintain a loving, merciful, and forgiving attitude. Nawa sa mga pagtatalong mayroon tayo, habang niluluwalhati natin ng Diyos, lumalago sa atin ang kagalakan. At iniisip natin kung anong totoo, kung anong kalugod-lugod sa Diyos, kung anong dalisa, yun ang sinasabi sa Filipos, Kabanata 4, talata 6 hanggang sa mga sumusunod. So yun ang una, no? Unang G, glorify God. Pangalawa, get the log out of your own eye first. Tandaan po natin yun, ha? Get the log out of your own eye first. Sa wikang Tagalog,
tanggalin muna natin ang troso sa ating mga mata. At mahalaga po, hindi natin dapat tanggalin yung salitang first. Sa Tagalog ay muna. Tanggalin muna natin sa ating sariling mga mata. Matatagpuan natin yung talatang iyon sa Mateo chapter 7 verse 1 to 5. Pero isipin muna natin ang mga tanong na ito. What have I done to contribute to this conflict? What do I need to do to make things right? Or sa ibang tanong, ano ang responsibilidad ko o ano ang bahagi ko sa pagtatalong ito at kailangan kong akuin at panagutan? No? Ang tendency kasi natin, punahin yung tao na kaaway natin. Pero ang kasabihan nga ng matatanda, kung ang hintuturo mo ay nakaturo sa iba, ang tatlong daliri mo ay nakaturo sa iyong sarili. No? So ang tinuturo sa Mateo 7 verse 1 to 5, ikaw na mapagkunwari, tanggalin mo muna ang troso. Yung troso yung mas malaki. No? Sa iyong mga mata, bago mo punahin at tanggalin ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Napakahirap po niyan. No? Kasi nga, ang tendency natin is to prove that we are right and the person that we are in conflict with is wrong. Okay? Tandaan muna natin, ano yung mga troso na dapat nating tanggalin. Una, sinful attitudes, wants, and desires. So, hatiin natin yon. Merong cravings, yung sinasabi ko nga kanina, ito yung mga pagnanais na lumalago at ginagawa mo na siyang demand. Halimbawa, may naniniwala ba rito tungkol sa 5 love languages ni Gary Chapman? Alam niyo ba yon? Affirmation, gift, physical touch. Meron pa akong nakalimutang 2. No, basta love languages yon. Ang ugat po ng love language na yon ay ganito. Hindi ako magiging masaya kung hindi mo gagawin yung love language na gusto ko. Ulitin ko. Linawin natin. Hindi masama na mag-affirm kung anong mabuti sa tao. Hindi masamang magbigay ng regalo. Ang mali doon sa sinasabi ni Gary Chapman, hindi kita maaring mahalin kung hindi mo muna ako minamahal gaya ng na ayon sa gusto kong lingwahe ng pagmamahal. Okay? So, yun yung tinatawag na demands. Hindi mo pwede, sasabihin ng isa, hindi tayo bate. Parang bata, no? Kahit sa mag-asawa, hindi kita papansinin kung wala akong regalo mula sa iyo. Hindi mo ko mahal kasi hindi mo sinasabing maganda ako, or gwapo ako, or matikas ako, no? Nagiging demand siya. Kaya ito yung dapat nating tanggalin. Ibig sabihin, no, punahin natin sa ating mga sarili kung yung nais natin ay masyado nating pinipilit at pinarurusahan natin ng ibang tao. Okay? Halimbawa, hindi siya nakikinig sa akin, no? Pero meron siyang paraan ng pakikinig. Ngayon, magtatampo ka ba sa kanya? Okay? At sa marami pang iba na mga paraan ng cravings, no? Dapat nating punahin yon. Masyado ba akong lumalabis sa aking mga nais? Okay? Pangalawa ay judgments. Judgments is when there are things that you demand and you are not getting, and you tend to condemn others, no? And you speculate on their motives. Yun yung mga paghatol na dapat nating tanggalin sa ating mga mata. Dahil ang ating mga puso ay talamak na tagapaghatol ng ating kapwa. Hinahatulan natin na hindi mo ginagawa ang gusto ko, kaya sisiraan kita sa Facebook, pagchichismisan kita sa isang GC, no?
O kaya naman mag-iisip ako ng mali tungkol sa iyo. Sinful words. 'Di ba? Pagka hindi natin nakukuha ang gusto natin, nakakapagsalita tayo ng marahas or padalos-dalos. No? Sabi nga, ang mahinaong sagot ay nakakapawi ng galit. Pero kung ikaw ay marahas sa iyong pananalita, nagaanyaya yan ng puot. Okay? At dapat nating tanggalin yon. 'Di ba? Ang sabi sa utos ng Diyos sa ika-9, wag kang magiging bulaang saksi sa iyong kapwa. Dalawang uri 'yon. Maaaring ikaw ay mapanirang puri o ikaw ay sobrang mamuri sa iyong kapatid o sa iba na hindi naman sila totoong ganon. Okay? Pero titingin tayo sa isa. Masyado tayong nagiging marahas, mapanakit sa ating mga salita, no? Na nakakasira na ng pagkatao ng ating kapwa. Pangalawa, grumbling and complaining, no? Yun ang sinasabi sa James 5:9 at Philippians chapter 2 verse 14. Dapat nating tanggalin ng isang mareklamong puso. Okay, bigyan ko kayo ng tanong. Ano yung mga bagay na hinihingi mo na hindi mo nakukuha? Yun yung tinatanong natin kanina pa, no? Pangalawa, ano yung mga bagay na meron ka na hindi mo ginusto? Doon na nagkakaroon ng reklamo. No? Hindi ko ginusto na magkaroon ng isang malupit na amo sa aming trabaho. Hindi ko ginustong magkaroon ng ganitong pamilya. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng isang asawa na maayos maghugas. Pero nung naging mag-asawa kayo, yung pinakamaayos niya ng hugas, hindi niya inuuna ang baso. No? So, merong mga tukso sa atin na magreklamo tayo. No? Marami ng outlet ngayon ng pagreklamo. Sa Facebook, pwede natin siyang gawing rant platform. O kaya naman magmumurmur tayo. Bumubulong-bulong tayo. No? Kinakausap natin yung ating mga sarili. Ang pangatlo naman ay falsehood. Ikaw ay nagpapangalat ng maling impormasyon o kaya naman ay pagbabali ng katotohanan. Yun ang sinasabi natin kanina, no? Yung ika-9 na utos. Nagiging bulaang saksi tayo sa ating kapwa. No? Dito na dito na naging sikat yung pangalang Marites, Marisol, sana wala pong Marites, Marisol dito. Hindi po kayo yung pinatutungkulan nito, kundi yung ideya na dahil hindi mo makompronta yung tao, iba na lang ang kakausapin mo tungkol sa taong gusto mong komprontahin. That is gossip. No? Dapat nating tanggalin po iyon. Okay? Sunod, at yun na nga inabanggit ko kanina, gossip. No? Ito yung pagpapahayag o pakikipag-usap ng personal na impormasyon tungkol sa iba na hindi naman sila bahagi ng problema o wala silang binibigay na solusyon. That is gossiping. Okay? Isa pa, slander. Slander, sinisira mo yung taong inosente. No? Ikaw ay nagpapangalat ng mga mali at mga mapanirang mga salita. At meron ding worthless talk. Okay? Pinag-uusapan nyo yung tao na hindi nyo naman concern. No? Sa 2 Thessalonians, ito yung tinutukoy ng mga busybodies. Masyado silang nakikialam sa pangyayari ng ibang tao at wala naman silang naitutulong. No? Dapat po nating tanggalin ito. Tandaan ninyo, mahirap gawin ito sa simula. Actually, lahat naman ito. Pero sinasabi natin, mahirap munang suriin ang iyong sariling kasalanan dahil nais nating makatakas dun sa responsibilidad. Pero tandaan natin, meron din tayong bahagi sa pagtatalo. Kaya ito yung mga dapat nating tandaan.
Not keeping your word. Hindi mo pinaninindigan ang iyong sinabi. Not respecting authority. No? Yan, lalo na sa bahay. No? Hindi nire-respeto ang otoridad ng magulang. O kaya naman, ang mga magulang hindi responsable sa pag-aalaga at pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Yun ang tinuturo sa Efeso Kabanata 6 na hindi lang basta igalang ang mga ama at ina, kundi tinuturo na huwag niyong buyuin sa paghihimagsik ang inyong mga anak, kundi turuan sila sa pagkatakot, no, at mga utos ng Diyos. Okay? Ang mga makasalanang gawain, not treating others as you want to be treated. So ito'y kasama sa ikalawang utos na ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 2, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong katauhan at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang hamon ngayon, ito ang interpretation nila, yung tinatawag na self-esteem movement. Sinasabi nila, iibigin ko muna ang aking sarili bago ko ibigin ang ibang tao. And that's wrong. No? Kasi nakatingin agad sila doon sa as yourself. Hindi ko muna iibigin ang kapwa ko kasi kulang ako. Kulang ako sa pagkain, kulang ako sa aruga, kulang ako sa mga bagay na gusto kong makuha. Hindi yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. No? Ang tinuturo niya ay self-denial. Kaya dapat nating tanggalin ang mga ganitong mga aksyon. Okay. So ito ang Peacemaker's Pledge sa pangalawang G, get the log out of your own eye first. Instead of blaming others for a conflict or resisting correction, we will trust in God's mercy and take responsibility for our own contribution to conflicts, confessing our sin, to those we have wronged, asking God to help us change and any attitudes and habits that lead to conflict, and seeking to repair any harm we have caused. Hindi ako na isama rito. Ito yung part na unang-una nating gagawin ay magsisi sa ating mga kasalanan na naging bahagi ng pagtatalo. Pangalawa, ay humingi tayo ng paumanhin o ipagtapat natin ang ating kasalanan sa ating kapwa. No, merong tinatawag sa libro na 7 A's of Confession. Ano yung una? Admit your wrongs. Address everyone involved. Ang nagiging problema kasi, magsasorry ka na lang, hindi mo alam kung kanino ka dapat magsorry. Okay? Meron ding problema, magsasorry ka para matapos na ang lahat. Pero hindi mo alam kung ano yung dapat mong ipag-sorry. Okay? Hindi ko masyado i-detalye yung 7 A's, no? Kumbaga, ang ideya lang, dito sa part na ito, kapag nakita natin yung ating pagkakamali at bahagi sa naging pagtatalo, kailangan natin itong ipagsisi at ipagtapat sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa Kanya. At pangalawa, humingi tayo ng paumanhin at patawad sa mga taong nadamay sa ating naging kasalanan sa pagtatalo. Kaya sabi ko sa inyo, napakahirap nito. Sa unang-una, ayaw nating aminin yung ating bahagi sa pagtatalo. No? Pangalawa, nagiging apology na lang siya. Sabihin, sinasabi natin kung bakit natin ginawa yung bagay, pero hindi talaga tayo sorry or sincero sa ating paghingi ng tawad. Parang gusto nating, sorry na, para matapos na ito. No? At hindi madalas nauuwi sa pagbabago. Baga, wala silang planong magbago. Gusto ko lang mag-sorry, pero wala talaga silang plano na ayusin yung partikular na bahagi na mahina sa kanila. Kaya mahalaga po ito. Dahil kung hindi ito mangyayari, walang mangyayaring pagbabago kahit doon sa iyong nagawa ng kasalanan. So, ito yung pangalawang dapat na gawin. Okay? Pangatlo, third G, gently restore or mahinahong ipanumbalik. So ngayon na nakita mo ang bahagi mo sa pagtatalong iyon,
tutulungan mo ngayon yung tao na makita kung ano ang kanyang pagkakamali at ang kanyang responsibilidad. It is to go and show your brother or your sister his fault and pursuing others toward reconciliation. So ang mga susing tanong, how can I help others understand what they have contributed to this conflict? Paano ko tutulungan ang aking kapatid na makita ang kanyang pagkakamali na dapat niyang panagutin bilang kanyang responsibilidad? Okay? Kasi ikaw mismo, nakita mo sa iyong sarili ang iyong bahagi. Ngayon, tutulungan mo yung iyong kapwa, and I'm talking to Christians, no? To restore anyone who is not walking righteously. Yun ang sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 1. Bakit tayo kailangang humayo para kausapin yung kapatid na yon? Kasi it is needed. It is necessary to go. Okay? Ang sabi rito, confrontation is needed when someone is caught in a sin. Mahalaga po ito. Hindi po tayo namumulis. No? Ano kaya yung ginawa mong kasalanan? Feeling ko, kailangan kitang kausapin. No? Hindi po ganun yon. Hindi po tayo mga omniscient. Di tayo tulad ng Diyos. No? Ito ay kung nakita natin, kung nalantad ang kanyang kasalanan, hindi po natin basta hahayaan ang kapatid na mahulog sa bangin. Kundi kukunin natin ang kanyang braso at ibabalik natin siya sa tamang paglakad. No? Yun ang sinasabi sa Mateo 18 verse 15. Ito ang kalikasan ng iglesia pag may disiplina. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. Sa Galatians 6:1, if anyone is caught in any trespasses, you who are spiritual should restore him in the spirit of gentleness. The character is gentleness. The command is to go. Ngayon, ang problema sa atin, ay may kapatiran namang magkukusa na kausapin siya. O kaya naman, alam niyo na yun, kasalanan na yun, hindi ko na kailangan kausapin yun. Ang nagiging problema, hindi niya makita ng totoo kasi nga may puwing siya sa kanyang mata. At ang paghayo upang kausapin ang kapatid ay isang utos. Hindi po siya optional. No? At ang sinasabing go dito ay in person. Siyempre ngayon, meron tayong social media, mabilis makipag-usap. Pero maraming nagiging misunderstandings kapag sa messenger lang tayo nagkipag-usap. No? Pwede tayo makipag-usap sa social media pero hangarin mo na kausapin siya in person para nakikita na ikaw ay sincero sa iyong paglapit sa kanya. No? Ito po ay buhay iglesia, no? Kaya merong mga utos na admonish, ituwid, no? Or ipanumbalik or restore. Okay? So bakit natin siya kailangan gawin? Pangalawa, you may be able to clarify a misunderstanding. Baka mamaya sa messenger, napindot mo lang yung exclamation point tapos ang sabi niya, nagagalit siguro ito sa akin. No? Hindi mo sinasadya. O kaya naman, hindi mo siya nabate ngayong Lord's Day. Tapos kinimkim niya yon. Tapos sinabi niya, sumpain ng taong ito na hindi ako pinansin. O kaya naman, mag-share ka ng meme, no? Tapos kukuha ka ng mga quotation, tapos tamaan ng tamaan, no? Hindi yon ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. We need to clarify things. Language barrier na nga lang eh. Sa Pilipino, iba ang ibig sabihin ng salita nila sa wikang Cebuano. Kailangang liwanagin, no? Meron tayong mga barriers sa kultura natin. Kailangang linawin.
Hindi ang mga Ilocano, halimbawa lang ito, halimbawa, Ilocano ka, hindi ibig sabihin ganito ang punto mo, lagi kang galit. No? Sa mga Tagalog naman, baka masyado silang malumanay, hindi sila nagagalit. Kailangang linawin. Okay? Pangatlo, you may learn, to maganda to, you may learn that you were wrong. Hindi ibig sabihin, ikaw ang makikipag-usap, walang mali sa'yo. Baka kailangang may malinaw na malaman para maintindihan mo, ay, nagkamali pala ako. No? Madalas, ano yan, sa biro, no? Pag nagbibiro tayo, tapos wala na nangyaring paglilinaw, pwedeng yung isang meaning ang naintindihan niya or yung kabilang meaning. It might be offensive or funny or humorous. Okay? Kaya kailangang gawin ito para malaman natin kung saan tayo nagkamali. Okay? Minsan, dahil may mga tao na hindi confrontative, ito'y kultura ng mga Pilipino, hindi tayo confrontative eh. Ano tayo eh? Pakisabi kay ganito, hindi maayos ang kanyang necktie. Maayos naman necktie ko, no? O kaya naman, pakisabi mo na lang sa kanya na ayusin niya ang pananalita niya, no? Maano tayo? Mahilig tayo sa mga tagapamagitan tayo, no? Pakisabi kay ganito na hindi ko nagustuhan ng kanyang pananalita. Pero katabi mo lang siya, no? Magchat-chat ka, no? Chat na chat ka sa kanya, pero feeling mo mag-aaway kayo, kaya sis, pakisabi na lang kay ganito na ayusin niya sa Sunday school, mga ganun. So, kailangan ng mga ganitong bagay para malaman natin kung saan tayo nagkamali. Pang-apat, you may help to deliver the other person from the acid of unforgiveness, yung hindi mapagpatawad na attitude. Okay? Tandaan niyo tong quotation na to. Bitterness is the poisonous pill that we swallow hoping it would kill someone else. Ang kapaitan po ay nakakamatay. Baka mauna ka pang mamatay kaysa doon sa gusto mong mamatay na kapatid. Ano ang turo ng Efeso chapter 4, verse 30 to 31? Let all bitterness, clamor, and wrath be removed from you, forgiving others, just as the Lord our God has forgiven you. No? Bakit may mga kapaitan? Una, hindi sila nag-uusap. No? Hindi, isipin niyo yung kahangalan ng pangyayari na dahil lang sa hindi masarap na pagkain, ang palaya-palayo, no? Naging mapait ka sa kanya. Tapos hindi kayo nag-usap ng 1 taon. Dahil hindi mo nilagyan ng kamatis yung ulam. No? Ang pait-pait, no? Pero 1 taon kayo hindi nag-usap dahil doon. So, very absurd. Bitterness can kill you until you begin to restore. Until you begin restoration. Kung babalik ako doon sa pangalawang G, kung ikaw ay naging mapagpakumbaba na humingi ng tawad sa iyong kapatid, dito na papasok yung responsibilidad ng tao. Madalas kasi dahil hindi tayo nagsasorry, parang gusto natin, gawin lang natin ng mabuti para kumbaga ipag-good shot na lang sa kanya. Kung ikaw ay humihingi ng tawad, binibigyan mo ng responsibilidad yung taong ginawan mo ng kasalanan na gawin ang pagpapatawad sa iyo. At dito rin yun nangyayari sa 3rd G, no? The antidote to bitterness is a forgiving heart. Sanayin nating maging mapagpatawad tayo. Hindi mapagkimkim. Hindi puno ng kapaitan sa ating puso. Okay. There are sins that we can overlook. But there are sins that are too serious to overlook. Paano natin malalaman kung isang kasalanan ay dapat nating palampasin? Una, kung hindi ito
nakakasira sa pagkatao nung nagkasala. Pangalawa, kung hindi ito nakakaapekto sa iba na malubha. Pangatlo, hindi ito nagiging lapastangan sa pangalan ng Diyos. No? Halimbawa, meron sa atin nagsuot ng shorts sa Sunday school. Tapos, ikaw, dahil ayaw mong palampasin yon, gusto mo siyang kumprontahin ngayon. Hoy, naka-short, umalis ka rito. No? Bagong attendee siya. No? Hindi niya alam na meron palang protocol. So ikaw, hindi mo in-overlook, hindi mo pinalampas yung isang bagay na hindi naman niya naging kasalanan. Pero ikumpara natin yon sa isang tao na palabiro siya at nakakaapekto na yon sa mga nakapaligid sa kanya dahil mabiro siyang tao at nakakasakit siya ng kanyang kapwa. Yun yung mga pagkakataon na hindi natin dapat palampasin na siya'y kausapin. Hindi tayo laging confrontative in spirit na lagi tayo maghahanap ng mga kukumprontahin sa ating kapatid. May mga bagay na maaari nating palampasin. Pero kung ito'y nakakapinsala na sa pangalan ng Diyos, sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili, dapat tayong manalangin na siya'y kausapin at ituwid. Kaya nga, overlooking is not over-forgetting. Kapag ikaw ay nagpalampas ng problema, meron tinatawag na 4 promises of forgiveness. At tinuro ko ito sa church. Una, you will not dwell on this incident. You will not use that incident against that person. You will not let others you will not talk that incident to others. And you will not let that conflict hinder your relationship. Okay, yun ang 4 promises of forgiveness. Ngayon, yung iba, ang iniisip nila sa pagpapatawad, nagpatawad ako, wala na tayong dapat gawin. Dapat kakalimutan na natin lahat. Tandaan natin, reconciliation is both an event and a process. Ang pagpapatawad ay isa pong pangyayari. Unang-una, nangyari sa krus. Nung pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At dahil tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan, magpapatawad din tayo sa ating kapwa, pero hindi doon natatapos iyon. Ito ay proseso ng pagbabago. Madalas, ito yung nagiging problema sa mag-asawa pag sinabing sorry. Di ba nag-sorry na ako kahapon? Pero wala siyang ginawang pagbabago sa kanyang sarili. Kahit sa mga bata, nag-sorry sila ngayon, bukas gano'n na naman. Di ba? Meron ako isang batang tinawag nun. Ang tawag namin sa kanya, si Boy Sorry. Ngayon, nalulungkot siya sa ginawa niya. Kuya Eman, sorry po. Mamaya-maya, mga 5 minuto, yun na naman. Kaya siya si Boy Sorry. No? So, ito ay proseso. So, tandaan natin, sinasabi sa Santiago chapter 5, Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. So, pambuod na tanong, is there a destroying pattern in the person's life? Is someone's reputation being hurt? Okay? Pangalawa, communication principles. Madalas, dito nagkakaroon ng problema. So, una, speak only to build others up. Kung alam mo na walang may tutulong ang sasabihin mo, tumahimik ka muna at ipanalangin mo kung anong kapaki-pakinabang na pananalita para sa iyong kapatid. Listening carefully. Sabi sa Santiago chapter 1, you must know that you must be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Okay? Waiting. Kailangan hinihintay mo na maintindihan yung tao na yon, no?
Hinihintay mo na maunawaan niya yung sitwasyon? Concentrating, you must focus on listening to that person. Okay? Clarifying. Sinasabi mo ba na ganito? Pwede ka pa mabigay ng halimbawa para mas maintindihan kita. No? Sunod, reflecting. Sa pananaw mo pala, nagkamali ako. At ito pala yung gusto mo. So, hindi ibig sabihin nakikinig ka, nag-a-agree ka kaagad sa kanya. Tandaan po natin yon. Ang mahalaga, naintindihan natin yung tao kahit hindi natin sinasang-ayunan ng kanyang ginawa. It is not always agreeing kapag tayo nakikinig. Agreeing is when you serve others by understanding their concerns. So yun na yun. Agreeing, you're right, I should not have done this. A lot of what you say is true. I can understand why you feel that way. Lagi akong example sa mag-asawa kasi marami akong tinutulungan mag-asawa sa aming iglesia. Meron doon na isang mag-asawa na lagi silang nagtatalo kasi ang pakiramdam ng isa, hindi na-acknowledge ang kanyang feelings. Yun lang. No? So ito ay mahalaga na pag-uusap. So ito yung third G. Malapit na po tayo. Instead of pretending that conflict doesn't exist or talking others behind their backs, we will overlook minor offenses or we will talk personally and graciously with those whose offense seem too serious to overlook. When a conflict with another Christian cannot be resolved in private, we will ask others in the body of Christ to help us settle the matter in a biblical manner. So ito po yung ginagawa ng iglesia. Wag po laging diretso sa pastor ang pakikipag-usap. If you are spiritual, do the restoration. Pray for that person that you will confront and serve that person by listening and restoring that person in the spirit of gentleness. Okay? Panghuli, go and be reconciled. Ito yung tanong, how can I demonstrate forgiveness and encourage a reasonable solution to this conflict? Paano ko may papakita ang aking pagpapatawad at makatulong siya sa solusyon para sa pagbabago? No? Ito yung tinuturo sa atin. First, go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Imagine, you will worship today, pero hindi natin alam, baka meron dito may pagtatalo pa sa kanyang kapatid. That is a corrupted worship. You must first go and be reconciled to your brother, then come and worship the Lord. So mahalaga itong parte na ito, no? Why is reconciliation so important? Because God cares about reconciliation. The gospel is a ministry of reconciliation. And Christians are ambassadors of reconciliation. If we are the most forgiven people in the world, we must be the most forgiving people in the world. Kung pinatawad ka ng masagana ng Diyos, dapat masagana ka rin magpatawad. No? You will need to forgive. Malinaw na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, kung ikaw ay hindi magpapatawad sa iyong kapatid, sa iyong puso, hindi ka rin patatawarin ng iyong Ama sa langit. There is a direct relationship between your forgiving attitude and your salvation. If you don't understand what forgiveness means, you don't know what the gospel really means. Sunod. There is a reconciliation and replacement principle. May mga pagkakataong nagpatawaran kayo, pero hindi ito nangyari sa gusto ninyong mangyari. Or hindi mo pa kayang magpatawad. So there is a replacement principle or rebuilding trust. So tinuturo dito, no,
That reconciliation means that your relationship is restored at least to its condition before the conflict arose. Okay? Or maybe a more realistic and healthy relationship. Meron na, nagpatawaran sila, pero hanggang dito na lang yung kanilang relasyon. Pero they agree to live harmoniously among themselves. And it takes deliberate work because that is how much God has sacrificed. So, panghuli, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those spitefully use you. So, there must be a replacement in our thoughts, in our words, and in our actions. So, badang huli, instead of accepting premature compromise or allowing relationships to wither, we will actively pursue genuine peace and reconciliation, forgiving others as God, for Christ's sake, has forgiven us, and seeking just and mutually beneficial solutions to our differences. Kaya mga kapatid, ang bagay na ito ay napakahalaga dahil ito yung binigay sa ating ministeryo ng ating Diyos, no? Dapat nating i-exercise ang ating forgiving attitude, and we must seek biblical solutions that will edify one another. No? Hindi ito yung okay lang, marami naman akong pwedeng maging kapatiran. Kung mag-away kami ngayon, okay lang. Meron pa kaming, ilan kayo, pastor? Kung ang kaaway ko ay yung isa sa 100, meron pa akong 99 na pwedeng makasundo. But that is not the way of Christ. We must always keep our relationship. Sabi nga sa Ephesians chapter 4, keeping the unity in the Spirit in the bond of peace. So, yun ang layunin natin lagi. So, concluding reflections, of the 4 G's you have heard, which do you need to work on the most? And how will you do it? May problema ka ba sa pagluwalhati sa Diyos? Tuwing may pagtatalo? Nahihirapan ka bang tanggalin ang troso sa iyong mata muna bago ang puwing sa iyong kapatid? Ikaw ba ay hindi maamong makipag-usap at harapin ang iyong kapatid na nagkasala? At pang-apat, ay natatakot ka ba na makipag-ayos sa kanya at kumuha ng mga biblical na solusyon? So that is our concluding reflection. That is the goal of conflict resolution. May tanong po kayo? Ay, siguro kaunting tanong lang dahil malapit na pagsamba. Palagay ko napaka-ikli ng oras natin para sa napakagandang magandang lecture ni Pastor Evan. Siguro ganito na lang. Pwede naman siguro magtanong kayo mamaya niya. During last time, he will be staying here. So, but we think Pastor, that is a very good lecture. And very thought-provoking and heartwarming. Siguro, mahiyarin natin sa ating puso ngayon. Dahil mga natutunan natin na yun. Okay. So, mali yung mali yung may nag-text sa akin ngayon eh. Pwede ba daw na pagka may problema ka, maayos na lang. Chikas na lang natin. Kung malaking problema, malaking isasend sa Gcash. Maraming salamat. Basta, we will take a break and then yung mga men, please go upstairs for our prayer and then we'll go to our service.